Bukan na natin itong pinag-uusapan. No? Nakita ko on social media, you have a lot to say about this proposal for the legit opposition forces to team up with the Marcos administration para labanan yung mga Duterte. Ano bang opinion niyo rito? I am really saddened. I never thought I'm going to talk about this. It's really unexpected. Because I think we are accountable to the people who supported us. And we must always represent kung ano yung aspirations ng mga tao na naniwala sa atin noong 2022. At itong mga puwersa sa ating lipunan na sumuporta sa atin, ito yung mga gusto ng pagbabago, sawang-sawa na sa trapo, sawang-sawa na sa old politics, sawa-sawa na sa dynastic politics. Yung mga kabataan na nag-volunteer, walang bayad, pabilad sa araw, pumunta sa komunidad, they opposed Marcos and Duterte precisely because they want to usher in new politics. And they believe in their support of us kasi parehas kami ng support base, kahit hindi man ako part ng kakamping slate, parehas kami ng support base. Ako, nung tumakbo ko, I got support from the same base. From young people, na maraming young people doon, who basically do not want the old politics. So they believed in us na hindi na tayo ang nagre-represent ng pagbabagong to. And for development like this na yung mga representatives of that old politics, the worst type of trapo rule, which is Marcos and Duterte, part of that now ay magkakaroon ng parang alliance with these people. So what happened to the original message? What happened to the fight for change na dapat natin pinagpapatuloy ngayon? Yun lang ang medyo problema. So I suppose yung last part na binanggit nyo, that is what you find most objectionable dito sa proposal na ito. Tama ba? Yes, I yung worst kind of politics represented by the Dutertes and the Marcoses. Tapos bigla makikitay up yung legit opposition doon sa Marcos. Doon sa isang bahagi nun. Yes. The process, hindi lang naman makukuha kasi sa isang eleksyon. Ang process na gusto nating baguhin ang lipunan natin. Ang proseso ng pagbabago ng ating politika, hindi lang na makukuha yan sa 2022. I very well much expect na long drawn out process ito. Hindi lang nakukuha sa eleksyon yan. So therefore, dapat nagpapatuloy yan. And sa panahon ngayon na nag-i-implode itong representatives of the worst types of trapo rule, nag-i-implode sila, nagsi-self-destruct sila. Diyan pa ang time na sasalbahin mo, magsaside ka dun sa isang masamang paksyon na yan in order to prop up that Marcos camp, supposedly against the Duterte camp, when in fact, we have to lump them all together and we must understand na magkasama sila and we must understand na si Marcos ay siyang protektor ni Duterte hanggang ngayon and the only real chance for Duterte na hindi siya mapunta sa ICC ay si Marcos. And dinidistinguish natin tong dalawang to when in fact they are part of the same elite system na corrupt, na magnanakaw at plunderer at hindi nagre-respeto sa human rights. I really just don't understand it. Sa panahon na nagsi-self-destruct sila, isi-strengthen natin yung isang parte. Dapat ang gagawin natin ay ipatuloy natin ang paglaban sa pagbabago at dapat natin silang hawanin sa panahon na sila ay nag-i-implode. And I don't think it is even tactically sound na sa panahon na ganyan, na nagsi-self-destruct sila, ay tutulungan pa natin yung isang paksyon. Okay. Well taken. Pero paano yung perspective ng iba na yung ginagamit na rin tinatawag na pragmatic politics? Okay. Kumare, they agree with your position na these two families represent the worst kind of politics, no? Tulad na nabanggit niya. Pero sinasabi ng iba kasi, pragmatic politics muna tayo. Mas matindi raw yung threat coming from the Dutertes kumpara dun sa nanggagaling sa mga Marcos. The enemy of my enemy is my friend. Yung idea nila, di ba? That's not true at all. Sinong nasa power? Si Marcos ang nasa power. Si Marcos ang nasa power and in between him and Duterte, mas malakas si Marcos. I should very well be happy na apakan na yung mga Duterte yan at mawala na yan sa pampulitikang buhay natin dahil traumatic ang experience natin sa ilalim ng Duterte. Sinira niya hindi lang ang lipunan natin, pinagpapatay niya ang tens and thousands of innocent and
yung mga may hirap na mga kababayan natin na pinantarangan sa ilalim ng war on drugs. Grabe ang human rights violation. I very well want that Duterte be punished at madala sa ICC. And masaya lang din ako na may stamp out yan ng matindi. Pero yung necessity in order to do that ay kumampi ka kay Marcos instead of being still in the opposition, pushing them to the wall. Nagbabakbakan sila, di ba? Di ba? Nagbabakbakan sila. Then we should facilitate na nagbabakbakan sila, na talagang yung dalawang yan, dahil nagbabakbakan sila, ay itulak na natin yan sa bangin. Hindi yung sasalbahin natin yung isa na nagse-self-destruct sila, sasalbahin natin yung isa. You know what will happen? If we side with Marcos against Duterte, pragmatic politics, we will strengthen Marcos well beyond 2025 and well beyond the 2028. That's what will happen. Do you think it's something that the legit opposition forces might end up regretting, yung pagsuporta kay Marcos? Well, I don't know about certain particular individuals. Well, pragmatic politics can be pragmatic politics, which means strapo politics. In order to reintroduce yourself or claw your way back to power, you make compromises that are opportunistic. You could very well gain from that, and I don't deny that. Certain individuals can very well gain in terms of position, kasi talagang winasak sila ni Duterte since 2016, and they could claw their way back into power. Pero at the expense of what? Of principles. At the expense of this society has now a certain section, significant section, na naniniwala na kailangan na natin baguhin ng lipunan. Masiset back yung ganong klaseng progression ng ating lipunan na nasusukan na ang marami dito sa nangyayari, tapos masiset back yung struggles ng nakararami na yan na mas gusto ng pagbabago. So I really don't think na, alam mo yun, magbe-benefit yan in the long run. And in the long run, ang magsisisi, kung hindi man magsisising individuals, ang magsisisi tayo. Kaya huwag tayong paloko. Kasi kapag naniwala tayo sa mga linyahang ganyan, na kailangan lang natin wasakin si Duterte kaya kampiyan natin si Marcos, ang mga supporter kamo, hindi yung mga individuals na magigain yan in terms of position, but those who support them, who believe in them, yun yung magsisisi. Kasi hindi lang budol-budol yan sa ilalim ni Marcos. Budol-budol can happen in many camps. It can even happen in our own camp. Ganda yung mga binabanggit mo, Attorney Luke, no? O nga, no? Hirap kasi pa nagkalimutan na, no? Parang binababa yung standards dahil may nakikitang immediate threat. Isa sa mga nakakalimutan ngayon yung pagnanakaw ng pamilya Marcos, no? Hindi na napapag-usapan yung pagsingil dun sa hindi pa nababawing nakaw na yaman sa kanilang pamilya at kanilang mga cronies. So kayo, I suppose you're frustrated with this dahil hindi siya napapag-usapan, di ba? And yung kumbaga window of opportunity to do this, malapit na magsara kung hindi sarado na. Oh, I really remember the temper of 2022. How people were inspired to fight for change. And ang change na yan, hindi yan isang abstract na idea. Kung isa-isahin natin kung anong gusto ng pagbabago ng karamihan, sawang-sawa na talaga sa dynastic elite type of politics, yung abuse ng mga people in power that has brought us poverty and misery and corruption. At umaabot yan sa isang sitwasyon kung saan ang ating gobyerno ay pwede nang pumatay kung sino gusto nilang patayin. Umabot yan sa human rights violation, umabot yan sa pagmamayagpag ng mga karakter, mga bad characters, mga evil people na nagkakaroon ng popularity. Like for example, yung sila ni Gadon, sila ni Badoy, and people were tired of that. I remember the temper of the times at that nung 2022 na yung ayaw kay Marcos at ayaw kay Duterte, talagang sinusukan niya yan. And for us to stop at douse cold water, instead of continuing with that, we need those force. We need that force. We need that force for change. We have to nurture it. Hindi yung papatayin natin. Para lang sa ano? Para makasurvive tayo politically? Dahil wala tayo sa pwesto?
para magkakaroon tayo ulit ng pwesto para sa ganon? Hindi ba betrayal yon? And I really see it as betrayal. In the meantime, kasi isa rin perspective dito, Attorney Luke, yung opposition, yung legit kasi si Duterte nagpapanggap na opposition ngayon Yung legit opposition forces like yourself, ang sinasabi ng iba, hindi ganun ka-relevant dito sa banggaan ng dalawang higanting political dynasties. How do you make this legitimate opposition forces relevant? Para para may makitang magandang resulta sa 2025, for example. By offering alternatives, real alternatives. By offering that. Dahil kapag hindi tayo nag-offer ng real alternatives na mararamdaman ng tao na sincero tayo doon, at talagang yayakapin nila ang oppressor nila. Para tayong nasa Stockholm Syndrome Christian di ba? Kapag ikaw ay api, inaapakan, at wala kang hope na nakikita na ikaw ay makakalagpas sa iyong kaapihan at doon sa pang-aapak sa iyo, ang tendency niyan ay parang yung Stockholm Syndrome na tinatawag. The oppressed will love their own oppression, will embrace their own chains, and love their oppressors. Until the time na makakita ng totoong alternatibo yan, like people we trusted, people we put in their hopes onto, becoming like firm in fighting for principles, hanggat hindi nakikita yan ng karamihan, hindi talaga magiging relevant yan. Kailan magiging relevant ang so-called opposition? Pag nakipagkuntsaba sila kay Marcos, that is a surefire way na magiging irrelevant sila. Surefire. At ang mas magiging relevant ay ang brand of politics that Marcos represents. Yan ang mas magiging relevant, and for a very long time, we will be condemning the Philippine society, the Filipino people, to such type of politics, at hindi na magkakaroon ng pag-asa, and they will love their own chains once again, and they will embrace their oppressor for a very long time. Hindi magkakaroon ng pagbabago sa ating bayan.